Kaya ganyan kahalaga. Lalo ngayon, laganap ang malintuho. Alam mo, danger around us. Pag hindi naalalayan ang mga bata sa pananampalataya, magugulat ka dyan, bukas makalawa, miyembro ng Hereso yan. Tama? Bukas makalawa. Kung kanino na o sumamang tuntong pananampalataya. Nakakalungkot nga may nababalitaan pa tayo Nagpapakilala Dati daw silang pasto. Nagbalik sa Katoliko. Ano yun, bakit? Ang babaw ng pananampalataya. Walang lalim sa pananampalataya. Hindi rooted sa Word of God. Sino po rin nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia? Sino ba nagbabasa isang beses, isang buwan? Isang buwan. Ano ba meron? Hindi mo na nag-iingin. Sinabi ko yung basama. Yung iba nga, quarterly. Hello? Yung iba nga sa atin, talaga hindi nagpupulan ng Bible. Tama ba? Ito yun! Paano ko? Paano na nakikinulit yung Word of God ang ginagamit ng Diyos para makumpit tayo. Amen? Because of the dangers around us. Sabi mismo sa tao. Amen? That they are the danger. Dangerous sila. Kaya kailangan ko, lalim po sa salita ng Diyos. Be rooted in the Word of God. Firm to stand in the Word of God. Amen? Ano pa? Because of the dangers among us. Ang sabi po ng verse 30, and from among your own selves, men will arise. Nasa niya yan? Ang sabi doon, speaking purpose things to draw away the disciples after them. Problema sa sarili, problema sa labas, danger. Ang masabi ko, meron kang danger among us. Sabi ko ng Bible, sino ba mga danger? Yan po kasama-sama. Amen? Tapos nalihis sa dulo. Ba't pinaniwalaan yung dulo sa iba? Gumawa ng paksi sa loob. Kinalaman si pastor. What happened? Division. Ayun So, ano ba? Yung pong mga miyembro na hindi nagpapasako sa liderato ng pastor, danger yan. Hello? Itinalaga ang bishop sa iglesia nito. May mga kasamang elders, may mga kasamang mga pastors. Tayo mga nasasakupan, magpasakop kayo. Amen? Hanggang nakikita ninyo ang pastor ninyo, ang bishop ninyo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hanggang tama ang kanyang sinasabi. Hanggang tama ang kanyang pag-i-interpret ng salita ng Diyos at pangangalan ng salita ng Diyos. Walang dahilan para hindi niyo sundin, para hindi mapasakop ang mga miyembro ng iglesia. Amen. Kaya pa natin si Lord.
vision. Unknowingly, nagugulat si pastor. Meron na pala gusto gawin, hindi rin paalam. Paalam. Amen? Yan po. Why we need to become watchful. Kaya tayo po mga overseer ng iglesia, kailangan maging mapagbantay sa galawan sa loob ng iglesia. Hello? Minsan kasi, within the church, kahit mga kabataan, kala mo tumutugtog. But the problem, may nangyayaring hindi maganda. Kala mo spiritual. Wala dito nun. Amen. Amen. Sa ibang church na sinasabi ko, no? Diba? Anointed pa yung mga boses eh. Kagaganda pa ng mga boses. Pero, yun nga, meron na palang sexual relationship na nangyayari between each of them. Kaya ang pastor, dapat hindi tutulog-tulog. Tama po ba? Kailangan watchful. Be watchful. Magbantay. Kasi you are appointed by Ruach HaKodesh. And because you are appointed by Ruach HaKodesh, you are accountable. Amen? Accountable ka sa mangyayari sa loob ng iglesia. Accountable ka sa buhay ng mga miyembro na ipinagkatiwala ng Ruach HaKodesh sa iyo. Amen? Accountable ka sa iyong sariling buhay. Kaya, isang napakahalagang paalala sa bawat isa po sa atin. In Proverbs chapter 27, verse 23, ito po ang ating pong mababasa. Be sure to know the condition of your plans. Give careful attention to your words. Amen? Siguraduhin ninyo, sabi mo, alam ninyo ang kalalagayan ng inyong mga tupa. Amen? Siguraduhin ninyo, alam ninyo kalalagayan ng inyong mga kabataan, kalagayan ng mga kababaihan, kalagayan ng mga karamayan, ng mga youth, ng mga bata, ng mga kapwa leaders ng iglesia. That is our duties. Your duties. Our duties. And give careful attention to your words. Amen? Careful attention. Kanino sa blocks. In other words, pastors, bishop, overseer, leaders of the church, keep in mind that the block entrusted to you is none other than the church of God, which He had purchased with His precious blood. Amen. Pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon. Ilagay daw po natin sa ating UTEK, sa ating utak, na ang mga tupa ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen? At yung mga tupa na yan, they were all purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Keep in mind that the church is very precious in the very sight of God.